Ayaw nyo, galit kayo sa ROTC. Pero gusto nyo maging rebelde. Ayaw nyo humawak ng baril na kahoy. Gusto nyo tunay na baril na bakal na pumuputok at nakakapatay. Ganyan ba ang sagot ng isang totoong makabayan at pag-asa ng bayan ang kabataan? Isang maling kaisipan. Ang mali sa inyo, nagpapadala kayo sa takot. Alam ko na tinatakot kayo ng mga profesor na ito na kung hindi kayo sasang-ayon o papayag o sasama, pag-iinitan kayo. Huwag kayong matakot, magsumbong kayo. Dahil isang napakalaking kaso ang kakaharapin ng mga taong nagsasabi na ganyan. Kahit sino pa yung profesor na yan. Sana sa lahat ng mga magulang, bantayan niyo ang mga anak ninyo. Dahil magtataka na lang kayo na hindi na uwi ng bahay at sasabihin merong medical mission at sasabihin merong camping sa bundok dahil magre-research at kasama daw sa kanilang assignment, kasama sa mga proyekto at mabuti. Tapos magtataka ka na lang, magsasalita na mag-isa, gagawa ng mga script na hindi mo malalaman dahil wala nga tayong alam sa mga organisasyon ng mga grupo ng ito. Isa lang ang magiging sign ng isang bata na nare-recruit na sa makaliwang grupo. Hindi na siya nakikinig sa magulang kahit anong payo. At baligtad na siya sumagot. At malalim na ang pag-iisip niya na hindi na masasabi mong ang anak mo ay natututo na sa ibang mga partikular na mga gawain na hindi kaaya-aya. Yan talaga, mag-obserbar kayo, bantayan, huwag niyong hayaan. Dahil sa oras na umakyat ng bundok yan, kasama yan sa subject na magiging corn beef. Isyo ngayon. Kundulin sa lahat ng pamilya na namatayan. Sa lahat ng nasawi na nagiging corn beef. Sana huwag nating gawing katatawanan. Ang buhay ng tao ay sagrado. Hindi sila ang tunay na dahilan na sabihin nating NPA. Nare-recruit sila dahil nga maluwag pa ang pag-iisip at hindi pa mahigpit ang desisyon sa sarili. Kabataan, mayroon pang takot. Ang dapat managot sa hustisya na hahanapin natin ay ang mga nasa likod na mga matatanda na ang nagre-recruit, lalong-lalo sa mga professor at teacher. Yan, dapat pagka-imbestigahan. At sana dapat ninyong pakaisipin mabuti ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Kayong mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yan ang palagi ninyong isipin. At dapat ninyong unawain na sinasabi ni Dr. Si Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Bakit? Kayo ang magmamana sa susunod na henerasyon. Kung ang mga magulang ninyo ay binibigyan ninyo ng parangal na totoo, na dapat kayo magkapagtapos at sumusunod sa tamang batas na naglalayon sa ating totoong gobyerno. Doon pa lang
kayo ang magmamana kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo na kayo ay nakapagtapos sa pag-aaral at makukuha ninyo ang totoong pangarap. Isyo ngayon.